Matatag Curriculum Araling Panlipunan 4 Quarter 1, Aralin 4 Konsepto ng bansa at mga saligan ng lawak at hangganan ng teritoryo ng Pilipinas. Layuning pampagkatuto. Natatalakay ang konsepto ng bansa. Tiyak na layunin. Nasasabi ang kahulugan ng hangganan at teritoryo. Natutukoy ang hangganan at lawak ng teritoryo ng Pilipinas. Naipaliliwanag ang mga saligan ng lawak at hangganan ng teritoryo ng Pilipinas. Natutukoy ang teritoryo ng Pilipinas ayon sa doktrinang pangkapuluan at ayon sa atas ng Pangulo. Natatalakay ang teritoryo ng Pilipinas gamit ang iba't ibang batayan gaya ng doktrinang pangkapuluan at atas ng Pangulo. Para sa unang araw, tukuyin at piliin. Tukuyin at piliin ang angkop ng kasagutan sa katanungan sa bawat bilang. Una, ano ang tawag sa sukat ng lupain na nasasaklaw ng jurisdiction ng isang bansa? A. Teritoryo, B. Archipelago, C. Insular, o D. Lokasyon. Tama, ito ay A. Teritoryo. Alin sa mga sumusunod na mga pulo ang nadagdag sa teritoryo ng Pilipinas dahil sa kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Gran Britanya noong 2 ng Enero 1930? A. Mangsi at Turtle, B. Saba, C. Spratly, o D. Batanes. Tama, ito ay Mangsi at Turtle. Saang artikulo sa Saligang Batas ng Pilipinas matatagpuan ang tungkulin ng bawat Pilipinong pangalagaan at ipagtanggol ang bansa? A. Artikulo 1, B. Artikulo 2, C. Artikulo 3, o D. Artikulo 4. Mahusay, ito ay Artikulo 1. Aling kasunduan ang nagpapahayag na ang mga pulo ng Cagayan, Sulu at Sibuto ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas? A. Kasunduan sa Paris, B. Saligang Batas, C. Kasunduan ng Estados Unidos at ng Espanya, o sa letrang D. Kasunduan ng Estados Unidos at Gran Britanya. Mahusay, ito ay letrang C, kasunduan ng Estados Unidos at ng Espanya. Aling kasunduan ang nagpapahayag na ang mga pulo ng Mangsi at Turtle ay sakop ng kapuluan ng Pilipinas? A. Kasunduan sa Paris, B. Saligang Batas, C. Kasunduan ng Estados Unidos at ng Espanya, o D. Kasunduan ng Estados Unidos at Gran Britanya. Mahusay, ito ay kasunduan ng Estados Unidos at Gran Britanya. Suri kaisipan. Para sa pangkatang gawain, panuto, suriin at isulat sa cardboard ang SB kung ang kaisipan ay nagpapahiwatig na ang teritoryo ng Pilipinas ay nakasalig sa Saligang Batas, at KB naman kung sa kasaysayan ng bansa. Unang bilang, isinama sa teritoryo ng Pilipinas ang mga pulo ng Cagayan at Sibuto. Pangalawa, ang pambansang teritoryo ng Pilipinas ay binubuo ng Kapuloang Pilipinas kasama ang lahat ng mga pulo at karagatang napapaloob dito. Pangatlo, nadagdag sa teritoryo ng Pilipinas ang mga pulo ng Turtle at Mangsi. Pang-apat, ang karagatang nakapaligid, nakapagitan at nag-uugnay sa mga pulo ng kapuluan, maging anuman ang lawak at sukat, ay bumubuo sa panloob na karagatan ng Pilipinas.
Panglima, nadagdag ang pulo ng Cagayan, Sulu at Sibuto sa teritoryo ng Pilipinas. Atin na itong sagutan. Para sa unang bilang, ito ay KB. Pangalawa, SB. Pangatlo, KB. Pang-apat, SB. At panglima, KB. Pansinin ang mga larawan. Narito ang mga tanong. Una, ano ang napapansin ninyo sa dalawang larawan? Ano ang ibig ipahiwatig ng mga linya sa unang larawan? Mahalaga ba ito sa pagtukoy ng teritoryo ng Pilipinas? Bakit? Paano ito nakatutulong sa ating bansa? Bakit kaya may pangalan na Philippines sa mapa ng Sabah? Bilang isang mag-aaral, bakit mahalagang malaman ninyo ang mga lugar na sakop ng bansa? Pagbuo ng salita. Panuto. Gamit ang mga letra sa ibaba, buuin ang salita base sa mga numerong hinihingi ng bawat patlang upang mabuo ang salita. Sa unang bilang, ito ay doktrinang pinagtibay noong 1982 kung saan ipinahahayag ang jurisdiksyong teritorial ng mga estado sa kani-kanilang mga karagatan kabilang na ang mga katubigang nakapaligid sa bansa. Kalapagang insular, mga puok submarina na kinalalagtagan ng arkipelago. Mahusay, ito ay ang doktrinang pangkapuluan. Para sa pangalawang bilang, ito ay nagsasaad na ang isang kapuluang estado ay may jurisdiction hanggang sa 200 nautical miles mula sa batayang guhit kung saan sinusukat ang territorial sea batay sa doktrinang pangkapuluan. Magaling! Ito ay exclusive economic zone. Para sa ikalawang araw, pambansang teritoryo ng Pilipinas. Mahalagang matiyak ang pambansang teritoryo ng isang bansa upang maiwasan ang anumang pakikialam ng mga dayuhan. Ang kabuuang teritoryo ng Pilipinas ay nakasaad sa mahahalagang kasulatan at mga datos na nababatay sa atas ng Pangulo at doktrinang pangkapuluan. Teritoryo ng Pilipinas ayon sa atas ng Pangulo. Ipinahayag sa atas ng Pangulo bilang 1,569 or Presidential Decree No. 1569 na nilagdaan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 11 ng Hunyo 1978 ang pag-angkin sa mga bagong sakop ng Pilipinas, ang mga pulo ng kalayaan na bahagi ng Spratly Islands. May layo itong halos 300 kilometro mula sa baybayin ng Palawan. Lumalawak ang sakop ng bansa nang ipahayag ang natatanging sonang pangkabuhayan o Exclusive Economic Zone or EEZ. Ipinahayag ito sa Presidential Decree No. 1599. Tanging ang Pilipinas lamang ang may karapatang gumamit at mangalap sa mga yamang nasasakop ng sonang ito. Ito'y may layong 200 nautical miles. Teritoryo ng Pilipinas ayon sa doktrinang pangkapuluan. Noong ika-10 ng Disyembre, 1982 ay idinaos ang isang mahalagang pulong ng mga kaanib ng nagkakaisang bansa sa batas, pangkaragatan, or United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS sa Jamaica. Sa pulong na ito ay ipinagtibay ng 130 na bansa ang kasunduan hinggil sa mga batas na may kinalaman sa teritoryong pantubig ng mga bansa.
Ilan sa mga napagkasunduan ng UNCLOS ay ang sumusunod. Una, pinagtibay ang doktrinang pangkapuluan or Archipelagic Doctrine. Ayon sa doktrinang pangkapuluan, kabilang sa teritoryo ng Pilipinas ang mga sumusunod. A. Kapuluan ng Pilipinas. Lahat ng pulong pag-aari nito. Mga bahaging tubig na sakop ng guhit na nagdurugtong sa pinakalabas na bahagi ng pulo. Kalawakan sa itaas. Ilalim ng lupa. Ilalim ng dagat. Mga yamang matatagpuan dito. Ang pagsasabatas ng bansa sa nasasakop nitong teritoryo ay nakatutulong sa kaligtasan nito. Kung hindi, titiyakin ng bansa ang lawak at ang sakop ng teritoryo nito. Magkakaroon ng suliranin tungkol sa kaligtasan at katiwasayan. Ilang maaaring suliranin ang mga sumusunod. Pag-aalitan ng mga kalapit bansa sapagkat bawat isa ay magkakainteres na angkinin ang teritoryo. Pagpasok sa ating bansa ng mga dayuhan ng walang pahintulot. Pagpasok sa kapuluan ng mga sasakyang pangdagat ng mga bansang banyagang maaaring magdulot ng panganib sa katiwasayan ng bansa. Pangalawa, pinahaba ng 12 nautical miles ang dating 3 nautical miles bilang hangganan ng teritoryo sa palibot ng kapuluan. Pangatlo, inaprobahan ang Exclusive Economic Zone o EEZ na nagsasaad na ang isang kapuluang estado ay may jurisdiction hanggang sa 200 nautical miles mula sa batayang guhit kung saan sinusukat ang territorial sea. Sa loob ng zonang ito, may karapatan ang bansang pangasiwaan, pangalagaan, paunlarin ang likas yamang matatagpuan sa ilalim ng lupa, dagat at mga nasa kailaliman nito. Mula noon hanggang ngayon, marami nang naging usapin hinggil sa legal na pagmamay-ari ng mga teritoryo ng bansa. Ilan dito ay ang usapin tungkol sa isyu ng Spratly Islands at Sabah. Ang Pilipinas, gayon din ang bansang Indonesia, ang ilan sa mga bansang higit na nakinabang sa mga batas na itinadhana ng doktrinang pangkapuluan. Sa doktrinang ito, malinaw na isinasaad na ang lawak ng isang bansa ay nasusukat sa pamamagitan ng mga likhang isip na guhit na magdurugtong sa mga pulong pinakalabas at pinakamalayo na kukulong sa katubigan ng kapuluan. Sa makatuwid, may karapatan ng isang estado, gaya ng Pilipinas na galugarin, pakinabangan, panatilihin, pangasiwaan ang mga likas na yamang sinasakop nito. Para sa pinatnubayang pagsasanay, ito ang mga katanungan. Una, ano ang kahulugan ng atas ng Pangulo bilang 1,569? Nakabuti ba ito sa Pilipinas? Sa paanong paraan? Pangalawa, bakit naging mahalaga ang doktrinang pangkapuluan? Ipaliwanag. Pangatlo, sa inyong palagay, karapat-dapat bang magkaroon ng pambansang teritoryo ang bawat bansa? Bakit? Gawain 5. Ulat kaalaman. Sa pamamagitan ng binasang aralin, sagutin ang mga katanungan at iuulat ito sa klase. Gawain 6. Paskil kaalaman. Ipaskil ang mga kaisipan ng teritoryo ng Pilipinas ayon sa batas ng Pangulo at doktrinang pangkapuluan. Narito ang mga kaisipan. Pag-angkin sa bagong pulong sakop ng Pilipinas, ang mga pulo ng kalayaan na bahagi ng Spratly Island. Pangatlo, nilagdaan noong 11 ng Hunyo 1978. Pang-apat, pinahaba ng 12 nautical miles ang dating 3 nautical miles bilang hangganan ng teritoryo sa palibot ng kapuluan. Panglima, inaprubahan ang Exclusive Economic Zone o EEZ.
mahalagang pulong ng mga kaanib ng nagkakaisang bansa sa batas pangkaragatan. United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Para sa ikatlong araw. Sagot mo, itaas mo. Narito ang mga pahayag. Una, ipinahayag ni Pangulong Marcos Sr. na ang mga pulong kabilang sa pangkat ng Kalayaan Island ay sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Pinahaba ng 12 nautical miles ang dating 3 nautical miles bilang hangganan ng teritoryo sa palibot ng kapuluan. Pangatlo, Presidential Decree number 1596. Pang-apat, inaprubahan ang Exclusive Economic Zone o EEZ. Nilagdaan noong 11 ng Hunyo 1978. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay Pangulo. Pangalawa, Doktrina. Pangatlo, Pangulo. Pang-apat, Doktrina. At panglima, Pangulo. Mahalagang pulong ng mga kaanib na nagkakaisang bansa sa batas pangkaragatan, United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Pag-angkin sa bagong pulong sakop ng Pilipinas, ang mga pulo ng kalayaan na bahagi ng Spratlys Island. Kabilang sa teritoryo ng Pilipinas ang mga bahaging tubig na sakop ng guhit na nagdurugtong sa pinakalabas na bahagi ng pulo. Atin nang sagutan. Sa pang-anim na bilang, ito ay Doktrina. Pang-7, Pangulo. Pang-8, Doktrina. Ika-9 na bilang, pinagtibay ang doktrinang UNCLOS noong Disyembre 10, 1982. Pang-10, inaprubahan ang Exclusive Economic Zone na nagsasaad ng isang kapuluang estado ay jurisdiksyon hanggang 200 nautical miles mula sa batayang guhit kung saan sinusukat ang territorial sea. Tama, ang sagot sa ika-9 na bilang ay Doktrina. Para naman sa ika-10, ito ay Doktrina. Punan ang chart. Ano ang naranasan habang ginagawa ang mga gawain sa pagkatuto? Ano ang naramdaman nang nalaman mo na lawak ang teritoryo ng Pilipinas ayon sa atas ng Pangulo at doktrinang pangkapuluan? Ano ang iyong magagawa bilang kabataang Pilipino para maprotektahan ang teritoryo ng Pilipinas? Ika-4 na araw. Panuto. Gamit ang semantic web, ipaliwanag ang kahalagahan ng kaalaman sa teritoryo ng Pilipinas. Journal na pagpapahalaga. Magtala ng saloobin o opinyon tungkol sa mga paksa. Una, kahalagahan ng ating kaalaman hinggil sa teritoryong sakop ng ating bansa. Pangalawa, pagkakadagdag ng pangkat ng mga pulo ng falayaan sa teritoryo ng Pilipinas. Pangatlo, pagbibigay ng karapatan sa mga Pilipino upang sila lamang ang gagamit at mangalaga sa sakop na teritoryo ng bansa. Kilalanin ang pahayag. Alamin kung ang mga pahayag ay tama o mali. Una, ang Pilipinas ay isang kapuluan o arkipelagong binubuo ng malalaki at maliliit na mga pulo. Pangalawa, ang pakikialam ng mga dayuhan ay maiwasan dahil sa pagtiyak ng pambansang teritoryo. Tama ang sagot sa unang bilang. Pangalawa, tama.
Pangatlo, ang pulo ng Kalayaan o Spratlys Island ay hindi maituturing na kabilang sa sakop ng teritoryo ng Pilipinas ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ang teritoryo ay tumutukoy sa sukat ng lupaing saklaw ng jurisdiksyon nito. Panglima, sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ay limitado ang karapatan ng isang bansang linangin ang mga teritoryo bahagi nito. Ang sagot para sa ikatlong bilang ay mali. Sa pang-apat, tama. Sa panglima, mali. Pang-anim, ang pagpapatibay ng doktrinang pangkapuluan ay nagdulot ng pagliit sa sukat ng karagatang sakop ng mga bansang archipelago. Pang-pito, kung walang mga batas na nangangalaga sa pag-aari at pag-aangkin ng teritoryong sakop, magiging madali para sa mga dayuhan ang pagpasik sa alinmang teritoryo, lalo na sa mga kapuluan. Ang sagot sa ika-6 na bilang ay mali. Sa ika-7 naman ay tama. Pang-8, ang teritoryo ay isang mahalagang sangkap ng isang estado, kaya't ang bawat mamamayan ay may tungkuling pangalagaan ito at ipagtanggol laban sa mga dayuhan. Pang-9, hanggang sa kasalukuyan, ang isyu kung saang bansa na bibilang ang Sabah ay nananatili pa ring walang kasagutan. Ang sagot sa ika-8 bilang ay tama. Sa pang-9 na bilang, ito ay tama. Sa pang-10 bilang, ang mga suliraning may kinalaman sa pag-aari ng mga lugar na nasasakupan ay nakabubuti sa Pilipinas, kung ito ay hindi makipag-ugnayan sa mga karatig bansa nito. Magaling, ito ay mali.